Hayaan mong hawakan kong kamay mo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaligaya na madama kong init ng iyong mga palad. Ang init ng iyong katawan. Ang init ng iyong mga labi. Tito. Mahal ka na, Merpa. Mahal ka. Mahal din kita. Mahal na mahal din kita. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Nestor anak, sana tulungan din ninyo si Kuya Badul ninyo. Mahirap ang buhay nila. Ayan na naman kayo, nanay. Kung magsalita kayo, parang pinupulot lang namin ang pera sa abroad. Anak, Ilang beses ko nang inalok si Kuya Badul na mag-apply din sa Japan. May opening para sa mga magsasaka na interesadong mag-training. Sabi ko, tutulungan ko siya. Pero ayaw naman. alam mo naman na mahina sa Ingles ang kuya ninyo. Hindi siya nakapagtapos ng high school. Yan na nga eh. Nag-asawa ka agad na hindi iniisip kung paano magpamilya. Tapos anak pa sila ng anak. Mas mabuti kung mag-abroad na rin siya para kumita ng mas malaking pera. Hindi kagaya niyan. Nagtsatsaga na lang siya sa munting sinasaka niya na naiwan ni tatay. Sana maunawaan ninyo siya. Mahina ang loob. Alam niyang mahirapan siya sa gusto mong mangyari. Pwede ko siyang tulungan sa pinansyal kung gusto niya. Pero kung hindi, sorry na lang. Ano? Ganyan ang sinabi ng kapatid ko. Oo, anak ko. Ang gusto niya, mag-apply ka rin sa Japan. May opening daw para sa mga interesadong mag-training na magiging magsasaka sa Japan. Nanay, wala akong pangarap na mag-abroad. Ano daw yun? Mag-abroad? Magsasaka rin lang? Dito na lang ako. Mababantayan ko pa ang pamilya ko. Oo, magsasaka rin. Pero sa Japan naman, anak ko. Malaki daw ang sweldo, sabi ng kapatid mo. Tulungan ka raw sa gastusin kung gusto mo ring mag-abroad. Ay, basta. Hindi na ako mag-abroad, nanay. May awa ang Diyos. Hindi naman siguro kami pababayaan. Isa pa, medyo matanda na kayo. Sinong mag-asikaso sa inyo kung aalis din ako? Anak, kaya ko pa naman. At palagi naman akong dinadalaw ng panganay ninyo. Mabait si Badet. Isa pa yan. Madamot talaga sila. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ayaw nila makitira kami sa inyo dito sa family house natin. Para magsama-sama na lang tayo at maasikaso kayo. Huwag na ninyo akong alalahanin. Sa bagay, alam ko ang dahilan kung bakit ayaw nila kaming makitira dito. Baka naman kasi ubusin namin ang allowance nyo na ipinapadala nila. Ay anak, hindi naman siguro. Maliwanag yan, nanay. Patay gutom ang tingin nila sa amin. Kaya tigilan nyo ng lihim na pagbibigay nyo sa amin ng pera tuwing pinapadalahan kayo. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan, anak ko. Sobra-sobra ang ibinibigay nila. Aanhin ko ang pera. Matanda na ako, anak. Saka, kaligayahan kong magbigay sa inyo sa mga apo ko. Kasi, kayo ang nandito. Oh, maayos din pala ang buhay niyo dito sa bukid, kuya. Oo naman. Kahit pa paano. Kumakain naman kami. 3 beses maghapon. Nang kanin at gulay na walang sahog na karne. Kung karni, pwede naman akong magkatay ng manok dyan. May mga alaga naman kaming manok.
Nangangatwiran ka pa talaga. Huwag mo na sana akong laitin ng ganyan. Hindi ako aayon sa gusto ninyong mangyari. Dahil buhay ko ito. Ang sabihin mo, wala kang alam. Bobo ka? Ulitin mo nga ang sinabi mo! Hayop ka? Oh. Sige, gumanti ka pa. Ang gaan naman ng suntok mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ito. Hayop ka? Sige, magmura ka pa. Pero sinabi ko na, wala kayong pakialam kung anong gusto kong gawin. Hindi ako humihingi sa inyo ng kahit ano. Pero nakakaraos ang pamilya ko. Tigilan niyo na ako! Ay, Diyos ko, mga anak! Anong ginagawa ninyo? Pagsabihan nyo yung hayop na anak nyo. Gusto niya akong patayin. Ano? Anak, bakit? Anong ginawa mo sa nakababata mong kapatid? Akala mo kung sinong manglait. Kaya yun, sinuntok ko. Ano? Ay, Diyos ko po. Pinabayaan mo na lang sana, anak ko. Namihasa na eh. Kahit dapat lang na makatikim siya sa akin. Hello, Mila. Oh, ano kuya? Nasa family house ka na? Kumusta si nanay? Nakausap mo na ba? Oo. Biro mo. Gusto niya, tulungan daw natin si Kuya Badol. Nahihirapan na daw. High school na kasi yung panganay nilang anak. Ha? Ganyan talaga si nanay. Paborito niya kasi si Kuya Badol. Hindi na niya naisip na siya ang dahilan ng maagang pagkamatay ni tatay? Naaawa nga daw eh. Hmm? Ano ba ang gusto ni nanay? Pati si Kuya? Suportahan natin, ganon? Ha? Ewan ko ba? Naiinis din ako kay nanay. Basta ako, kuya. Si nanay lang ang bigyan ko ng pera. O ano, kailan pala ang balik mo sa Japan? Next week na. Kaya kakausapin ko ng masinsinan si Kuya Badol. Kung ayaw niya talagang mag-apply din sa Japan, bahala na siya. Siya na nga ang tinutulungan. Oh, baka naman hindi payagan ng asawa. Siguro nga. Para laging may katabi sa pagtulog. Ganon? Ay, grabe. Nakaapat na nga sila ng anak. Padagdagan pa? Hihirit pa? Anong malay natin? Baka yun na nga ang dahilan. Ay, nako. Buhay talaga, oh. O siya. Kung saan-saan na nakarating ang usapan natin. Hanggang sa muli, kuya, ha? Bye. Bye! Ay, salbahe. Kung ano-ano tuloy ang naiisip. Si Mila ba yung tumawag sa iyo kanina, anak? Oo. Hindi mo man lang ako tinawag para makausap ko naman sana. Nay, busy yun. Bakit? May importante ba kayong sasabihin? Wala naman. Gusto ko lang sana marinig ang boses niya. Ang OA ninyo? Hindi sa OA. Gusto ko lang naman sana makausap. Hindi ba siya makapagbakasyon? Wala naman siyang sinabi. Sana magbakasyon naman kahit ilang araw lang. Hintayin nyo. Kung bakit kasi ayaw ninyong sumama kay Mila doon sa Canada. At doon na rin kayo tumira. Alam mo na kung ano ang sagot ko dyan, anak. Oo, alam ko. Alam ko kung bakit. Hindi ninyo maiwan-iwan ang pinakamamahal ninyong panganay na anak. Wala namang naidudulot sa inyo na maganda. Tumigil ka! Binulyawan nyo ako. Totoo naman ah. Diyan na nga kayo. Sandali lang! Ay, Diyos ko. Bakit nagkaganito ang mga anak ko? Nakaalis na si Nestor pabalik ng Japan. Hindi lingid sa akin na hindi sila nagkaayos ni Badul. Ay, kawawa si Badul. Kulang na kulang ang kinikita niya sa pagsasaka. Paano? Kailangan nilang ibenta ang ibang ani nilang palay para lang may pambili sa ibang kailangan.
Batit yan na. Lola! Oh! Badet, apo. Halika, halika. Mano po, Lola? Kaawaan ka ng Diyos, apo. Oh, kumusta ang mga kapatid mo? Maayos naman sila, Lola. Kaya lang... Ano? Bakit, apo? Parang di ka na makapagsalita? Lola, hindi na yata kami makakapasok sa school bukas. Bakit naman? Kasi po, wala pang pera sila tatay. Ano? Wala kaming pamasahe sa tricycle at wala kaming babaunin. Oh, halika, apo. Halika, halika. Dito tayo sa loob. Halika. Kunin mo ito, anak ko. Pera. Nagpadala ulit si Mila. Kaya ito. Oh, tanggapin mo. Pasensya na po, Nay. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Anak, Kahit pa paano, may gastusin pa naman kami. Ganon din sa mga apo niya. Badol, anak. Tanggihan mo ba ang pagmamahal ko sa inyo? Masakit para sa akin na kumakain ako ng 3 beses maghapon samantalang halos hindi kayo kumakain. Kahit pa paano, nakakaraos naman po kami. Hindi pwede. Ito, tanggapin mo. Um, Para sa mga apo ko. Sige. Salamat, Nanay. Salamat po ng marami sa inyo. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Badet, apo. Salamat at dumating ka. Inutusan ako ni tatay, Lola, para kumustahin kayo. May sakit kayo, Lola? Mahina lang ako, apo. Baka naman hindi na kayo kumakain ni Lola. Wala akong ganang kumain, apo. Kaya pala. Ay, hindi muna ako uwi sa amin, Lola. Babantayan ko kayo. Apo, Magluluto ako para sa inyo. Gagawa ako ng arroz caldo. Gusto niyo, Lola? sige nga. Pagkain nating dalawa. Lola, may tumatawag sa cellphone niyo. Kanina pa yan. Hindi ko sinasagot. Hayaan mo dyan. Ala, Lola, bakit hindi niyo sagutin? Si Auntie Mila ang tumatawag, Lola. Nasagutin mo na lang, apo. Opo. Hello po, Auntie. Ha? Sino ka? Nasaan si nanay? Ako po ito, Auntie. Ako po si Badet. At bakit nasa'yo ang cellphone ni nanay? Ano po kasi, may sakit si Lola. Ano? Ibigay mo nga sa kanya ang cellphone? Kausapin ko. Opo. Lola, kausapin daw kayo ni Auntie Mila. Huwag na nating hintayin ang padala nila na pera, Nanay. Dalhin na namin kayo sa ospital. Badol, anak. Huwag na kayo mag-isip na kung ano dyan. Maayos ang lahat. Kahit hindi na sila magpadala ng pera. Ano? Badet, maghanda ka ng bisa ng lola mo. Baka ma-confine siya. Opo, Tay. Anak, ano daw ang nangyayari sa akin? Nay, low blood kayo. Baka naman hindi na kayo kumakain. Kaya nagkaganyan. Ang payat nyo na. Ano, wala akong ganang kumain. Nay, may problema kayo. Wala. Ano naman ang magiging problema ko, anak? Huwag na ninyo akong alalahanin. Nay, nandito ako para alagaan kayo. Kaya ayaw kong mag-abroad dahil mahal na mahal ko kayo.
Wala na si tatay. Pero nandito ako. Para sa inyo. Salamat, anak ko. Nay, mahal na mahal ko kayo. Sabi ng doktor, pwede na kayong umuwi, Nay. Anak, malakas na ako. Okay na ako. Pero, paano ang bill dito sa ospital, anak? Wala pa naman ang padala ng mga kapatid mo. Huwag niyo nang isipin yun. Bayad na. Ano? Saan ka kumuha ng ipinagbayad mo? Nay, sa totoo lang, hindi ko ginalaw ang perang binibigay niyo sa akin tuwing magpadala ang mga kapatid ko. Inipon ko yun para sa inyo. Dahil sa inyo naman talaga yun. Ayaw ko kasing darating ang araw na pagalitan na naman kayo dahil lang dun. Anak, iba ka talaga. Tay! Lola! Nandyan si Auntie Mila at Uncle Nestor. Dumating pala sila. Ano? Ano? Patawarin mo ako, kuya. Sorry, kuya. Nagkamali ako. Tama ka. Kailangan ka ni nanay. Nauunawaan ko rin kung bakit ayaw umalis ni nanay dito sa Pilipinas. Salamat, mga kapatid. Patawarin niyo din ako. Naging matigas ako sa inyo. Diyos ko, salamat. Nay, Mga anak, salamat sa pagdating ninyo. Akala ko, mamamatay na ako na hindi man lang makita na maayos na kayo. Mga anak ko. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Tito Bert? Mano po? Kawan ka ng Diyos, Melba. Akala ko mamaya pang uwi mo. Maaga po naming natapos ng classmate ko yung project namin. May inom po kayo? Kailangan eh. Oh, ang alam ko po, hindi naman kayo may inom mo. Oo. Kahit sa mga okasyon, hindi ako umiinom. Nung minsan kasing tumikim ako ng alak, inilabas ko lahat ng kinain ko. Bakit? Bakit ako umiinom ngayon? Hindi ko kasi maintindihan eh. Ang buong akala ko sa mga drama sa radyo, telebisyon at pelikula lang nangyayaring Ang ano po? ang isang lalaki na may asawa na pero natuto pa rin magmahal sa iba. Tito Bert? Sabi ko pa nga sa sarili ko, kung may lalaking ganon sa tunay na buhay, gago siya. Gunggong. Kasi may pananagutan na siya, magmamahal pa ng iba. Makikipagrelasyon pa sa ibang babae na alam niyang malamang ay makasira sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Gagong lalaking ganon, Melba. Gago, hindi pa. Gunggong. Masakit. Tito Bert, bakit po kayo napaluwa? Mapait. Kung hindi ko ilalabas ang nasa loob ko, parang puputok ang dibdib ko, Melba. Parang sasabog ang ulo ko. May kilala po kayong lalaki na may asawa na pero nagmahal pa sa iba? Mayroon. Ako. Kayo? Oo. Tao ako may asawa na, pamilyado na, na may pananagutan na pero... Pero nagmahal pa po kayo sa iba? Oo. Kaya masamang loob ko. Nagngingit-ngit ako sa sarili ko, sa damdamin ko. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Nakaramdam na lang ako ng paghanga sa kanya. Paghanga na nauwi sa pagtatangi. Kahit hindi ko gustuhin, hindi siya mawala sa isip ko.
sa puso ko. Madalas pa siyang laman ng panaginip ko. Walang araw na hindi ko siya naaalala. Walang sandali na hindi ko siya gustong makita. Kaya may mga araw na hindi ako makakain. May mga araw na hindi ako makatulog. Mahirap, Melba. Napakahirap na gaya kung may asawa na pero natuto pang umibig sa iba. Alam po ni Tita Celia. Walang alam ang tiyahin mo sa malaking problemang gumugulo sa isip ko. Sa puso ko. Ayokong malaman niya. Ayokong bigyan ng problema ang aking asawa. Kaya sinikap ko kalampanin ang nararamdaman ko sa ibang babaeng natutuhan kong mahalin. Kaya may araw na iniiwasan ko siya. Pero habang sinisikil ko naman ang damdamin ko, habang nagpipilit akong kalimutan siya, lalo naman siyang nagsusumiksik sa isip at damdamin ko. Lalo siyang napapamahal sa akin. Mahina ako. Napakahina. Magaling akong magpayo sa iba. Pero ang sarili ko hindi ko kayang payungan ng tama. Halipin ako ng damdamin ko. Kahit anong gawin ko, sunod-sunuran ako sa dinidikta ng aking puso. Hindi mo wala sa dibdib kong ibang babaeng natutuhan kong ibigin ng higit sa pagmamahal ko sa aking asawa. Hindi ko makayang kalimutan siya. Hindi ko makaya! Bakit niyo po sinasabi sa akin ang lahat ng yan? Kilala ko po ba ang babaeng natutuhan niyong mahalin at gumugulo sa inyong isip? Kilala mo siya. Ha? Kilalang kilala mo siya. Dahil ang babaeng tinutukoy ko ay walang iba kundi ikaw. Ako po? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Tito Bert. I'm sorry. Sorry, Melba. Patawad. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Kasalanan ko na umibig ako sa'yo. Naiintindihan ko po kayo. Hindi mo ko maiintindihan. Tito, Dahil maging ako hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kung bakit tuwing mapapatitig ako sa'yo, tuwing magtatama ang ating mga mata, parang akong nababato-bananin sa'yo. Tuwing maririnig kong kausap ang boyfriend mong nasa probinsya, nakakaramdam ako ng pagsaselos. Lalo pa nung misang lumuwas siya rito at dadawin ka rito sa bahay. Habang masaya kayong nag-uusap, habang magkahawa kamay kayong nakatitig sa isa't isa, alam mo bang parang dinudurog ang puso ko? Damang-dama kong kirot ang hapdi na may ibang mahalang babae pinakamamahal ko. Tito, huwag po kayong umiyak. Naguguluhan ako. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Nasa hustong gulang na ako, may pinag-aralan, may matinong pag-iisip. Pero anong klase kong tao? Anong klase kong lalaki? May asawa na ako, iibig pa ako sa iba. At ang iibigin ko, sariling pamangkin ng aking asawa. Kundi ba naman nasisira na yata ang aking ulo? Tito, huwag niyo sabihin yan. Hindi ako normal. Abnormal ako. Kundi ba naman bakit habang kasama kong aking asawa, ikaw ang nasa isip ko? Bakit habang magkatabi kami sa kama, ikaw ang aking pinapandas? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit? Totoo, naiintindihan ko kayo.
Dahil yung nangyayari sa inyo, yung dinaranas yung paghihirap na loob, nararamdaman ko rin po. Masakit ang umibig. Opo, Tito. Mapait Maagang nawala ang itay ko. Dahil sa isang aksidente. bawat isa'y Kaya bata pa po ako. nananag. Uhaw na ako sa pagmamahal ng isang ama. Kaya nung unang araw ng pagtira ko dito sa inyo ni Tita Celia, Pangambay buong akala ko taglay. malapit ako sa inyo dahil gusto kong matikman ang pagmamahal ng anak sa kanyang ama at pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Pero habang nagtatagal, unti-unti kong naramdaman na hindi pagtingin sa isang ama ang nadarama ko para sa inyo. Napamahal po kayo sa akin, Tito. Pagmamahal na higit sa naging pagtingin ko sa boyfriend ko, si Noel. Kaya nang nangyayari sa inyo. Naguguluhan din po ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit gusto ko kayo lagi makita. Kung bakit kapag nagtatama ang ating mga mata, parang ayoko nang alisin sa inyo ang aking mga paningin. Kung bakit masayang masaya ako kapag tayo'y magkasama. At nakakatama ako ng pagsiselos kapag naglalambingan kayo ni Tita Celia. Melba, huwag kang umiyak. Tito, hindi po ako magkakaila sa inyo. Aaminin ko po, maligaya ako na nalaman kong mahal niyo ako. Maligaya din ako. Na nalaman kong may pagtingin ka rin sa akin. Tito, Melba, hayaan mong hawakan kong kamay mo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaligaya na madama kong init ng iyong mga palad. Ang init ng iyong katawan. Ang init ng iyong mga labi. Tito. Mahal kita, Melba. Mahal kita. Mahal din kita. Mahal na mahal din kita. Oops, teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Bert, Matulog na tayo, Celia. May problema pa? Pagod ako eh. Gusto ko nang magpahinga. Ninibago ko sa'yo. Hindi ka lang ngayon nagkaganyan. Ilang araw ko nang napapansin. Parang baliwala sa yung paglalambing ko. Hindi ka naman dating ganyan. Celia, May mga araw pang aalis ka. Darating ng bahay. Hindi ka humalik sa akin. Nagaya ng dati mong ginagawa. nakakalimutan ko na. Bert, yung totoo. Pasensya ka na. Ano man ang problema mo, huwag kang magkaila sa akin. Wala akong problema. Sana, Paniwala ka. sana ngayon nagtatapat ka sa akin. Walang dahilan para maglihim ako sa'yo. Dahil kung hindi ka magtatapat, paano kita matutulungan lutusin ano man ang problema mo? Melba, wala, Noel. Wala akong problema dito sa Maynila. Okay ako dito sa puder ni na Tita Celia at Tito Bert. kung sa bagay, mabait ang tita at tito mo. Oo. Hindi na nga ako gumagastos dito sa kanila. Tinutulungan pa nila ako kapag kinapapos ako ng buwan ng alawas na pinapadala sa akin ni Inay.
Hindi ka naman nagkakasakit dyan. Hindi. Buti naman. Naninibago kasi ako sa iyo eh. Ano? Wala naman pagbabago sa akin ah. Dati kapag busy ako sa mga trabaho ko rito sa bukid, ikaw ang nakakaalalang tumawag sa akin. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi tayo magkakausap kung hindi kita tatawagan. Busy lang ako sa pag-aaral. At dati kahit corny ang jokes ko, binibili mo. Hindi lang ako natawa sa biro mo kanina. Kasi may iba lang na nasa isip ko. Sana, Melba, huwag kang magbago. Wala namang dahilan para magbago ako. Sana walang magbago sa plano natin. Na kapag nakatapos ka ng pag-aaral, pakakasal na tayo. Saka na lang natin pag-usapan yun, Noel. Mahal kita. Sige na. May tinatapos kasi akong assignment. Okay. Sige, bye. Bye. Dati, hindi natatapos ang pag-uusap natin na hindi mo sinasabing mahal mo rin ako, Melba. Sana hindi totoong pinangangambahan ko na may iba ka na. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Cellphone mo, Melba. Hindi ko nasasagutin, Bert. Sino tumatawag? Si Noel. O baka may importante siyang sasabihin sa'yo. Pangungumusta lang naman ang dahilan ng madalas na pagtawag nun sa akin. Madali ko nang idahilan sa kanyang nasa biyahe ako. At nakamute yung cellphone ko, kaya hindi ko siya nasagot. Bakit hindi mo kausapin sandali ang boyfriend mo? Gusto mo bang malaman niya kung nasaan ako at kung sinong kasama ko? Oo nga pala. Pagpasok ko nga lang dito sa motel, hindi pa nga tayo nagsabay. Kasi nga, baka may makakita sa atin na kakilala ng tita Celia mo. O, mabuti na nga yung nag-iingat tayo. Melba, Bakit po dito, Bert? ilang beses ko bang sasabihin sa yung kapag tayo lang ang magkasama, huwag mo na akong pinupupo o tinatawag na tito. Nagbibiro lang ako. Huwag ka lang madudulas kapag kaharap natin ang tita Celia mo. Oo na. Nakukonsensya lang ako. Nahiya ako sa tita ko. Oh, bakit ka mahihiya sa kanya? Napakabait niya sa akin. Pumayag na siyang makitira ako sa inyo. Madalas pa niya akong tulungan sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Para akong bantay sa lakay. Walang utang ni loob. Sa kabila ng mga kabutihan niya sa akin, inahas ko siya. Pumatol ako sa sarili niyang asawa. Para hindi ka mapaya sa tiyahin mo, huwag ka nang tumanggap ng tulong mula sa kanya. Ako na lamang ang susuporta sa lahat ng mga pangangailangan mo. Baka makahalata si Tita Celia. Walang dapat malaman ng asawa mo at ang boyfriend ko tungkol sa lihim na relasyon natin. Okay. Kasalanan itong ginagawa natin. Oo, kasalanan. Pero maraming gumagawa nito. Sino bang hindi nagkasala? Bert, hanggang kailan kaya natin ililihim kina Noel at Tita Celia ang tungkol sa atin? Habang buhay kong kailangan, Melba. Habang buhay kong kinakailangan. Ang importante, huwag maputol ang ating kaligayahan. Noel? Ako nga, Melba. Narito ka pala sa Maynila? Kagabi pa. Nakituloy ako sa isa kong kaibigan. Bakit hindi mo pinaalam agad sa akin? Gusto ko lang surpresahin ka. Gusto mo ako sorpresahin? O gusto mo akong manmanan? Melba? Kung hindi ako napalingon sa likuran ko at napansin kita, baka hindi ka kaagad nagpakita sa akin. At patuloy mo ako sinusundan-sundan kahit saan ako magpunta. Hindi ako magkakaila sa'yo. Sinadya kong ilang araw kang hindi tawagan para malaman ko kung mamimiss mo ako at tatawag ka. Pero hindi. Mahigit 1 linggo na tayong walang komunikasyon. Hindi ka man lang nakaalalang tawagan ako at kumustahin. Sabi ko na nga sa'yo, di ba? Madalas busy ako sa pag-aaral.
May gusto lang akong matiyak, kaya lumuwas ako at kinausap ka ng personal. Tungkol saan? Melba, may iba ka na ba? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Bert. Oo, gising pa ako dahil talagang hinihintay kita. Ganun ba? Saan ka galing? Alam mong ang gaya kong real estate agent kung saan-saan nakakarating. Sino ang kasama mo? At kung sino-sino nakakasama ko. Bakit hindi mo sagutin ang diretsahan ng tanong ko? Celia, Tapatan tayo, Bert. Walang lihiman. wala naman ako inililihim sa'yo ha. Yan ang sabi mo. Pero iba ang nararamdaman ko, ang kutob ko. Pwede ba pagod ako? Lagi naman ganyan ang alibay mo eh. 10 oras na ng gabi. Ano, para makaiwas ka? Wala akong iniiwasan. Gusto ko lang magpahinga na at maaga akong lalakad bukas. Bakit hindi mo pa aminin sa akin ang totoong dahilan kaya nanlalamig ka na sa akin? Wala akong aaminin sa'yo. May babae ka! Hindi totoo yan. Ano hindi? Huwag bitiwan mo braso ko. Sinungguni ko sa mga kaibigan kong nangyayari sa pagsasama natin. At iisa ang konklusyon nila. Iisa ang dahilan ng paglalamig mo sa akin. May kinahuhumalingan kang ibang babae. Bakit ka magpapaniwala sa ibang tao? Ako sarili mong asawang paniwalaan mo. Hindi totoo ang suspecha mo sa akin. Narinig mo? Hindi totoo. Kaya huwag mo kong pagbintangan ng hindi ko ginagawa at mag-aaway lang tayo. Melba, papasok na ako sa trabaho. Ay, ingat po kayo, Tita Celia. Bago ako lumakad, kumusta nga pala pag-aaral mo? Okay naman po. Pagsikapan mo makatapos, ha? Opo. Para makatulong ka sa inay mo. Opo, Tita. Ikaw lang ang pag-asa ng ate ko na mag-aahon sa kanya sa hirap. Alam ko po yun. At huwag mong bibiguin ang pangarap niyang makapagtapos ka. Opo. Sabihin mo na lang ha kung may problema ka at handa akong tulungan ka. Wala po akong problema, Tita. Sisiguruhin ko pong makakatapos ako ng pag-aaral. Salamat naman. May gusto pa sana akong siguruhin mo, Melba. May ipakikiusap ako sa'yo. Ano po yun? Sabihin niyo po. Basta makakayanan ko. Hindi po kayo mapapahiya sa akin. Hindi ako magkakaila sa'yo. May suspecha akong gumagawa ng milagro ang tito mo. Kung may oras ka, baka naman pwedeng manmanan mo siya. Sige po, Tita. At kapag natuklasan mo may kinalolokohan siyang ibang babae, isumbong mo kaagad sa akin. Opo. Hindi ako papayag na lokohin ako ng asawa ko, Melba. Hindi. Mangyari nang mangyayari. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Uy, ano Bert? Na-traffic na nga tayo, nakangiti ka pa. Kasi kasama kita eh. Ikaw ang hindi na nagsawang tumitig sa akin. Baka mabula na yung mukha ko niyan, ha? Talagang hindi ko pagsasawaan pagmasdan ang pinakamagandang babae para sa akin. Diyos, bola. Sa iba siguro, magagawa kong mambola. Pero hindi sa'yo. Naniniwala naman ako sa'yo. Dapat lang na maniwala ka sa akin. Dahil totoong ikaw ang pinakamagandang pangyayaring dumating sa buhay ko. Na mas matimbang pa sa kahit anong bagay rito sa mundo. Kahit huli ka nang dumating sa buhay ko. Sayang nga eh. May asawa ka na nung magkakilala tayo. Kung nauna ka lang kitang nakilala, hindi kagad ako makakapag-asawa. Pero masaya rin ako dahil nagkakilala tayo, Bert. Kahit na huli. Kaya lang, naaawa lang ako doon sa mga taong nagtitiwala sa atin at nagmamahal na niloloko natin. Nakakaawa si Celia at Noel. Pero ano magagawa natin? Sinusunod lang natin ang tibok ng ating puso. Huwag mo na ako titigan. Gumagalaw na yung mga sasakyan. Okay, hindi na kita tititigan. Babawi na lang ako sa'yo pagdating sa paborito nating hotel. Ha? Pilyo ka
Talaga. Gusto mo rin, di ba? Dan, kahit saan magsuot, ang kotse sinusundan natin, huwag mong hihiwalayan. Buntutan mo kahit saan magpunta. Ako nang bahala sa'yo. Okay, boss. Buti na lang, tiyempong napadaan ng taxi ito nang makita kong may sumundo kay Melba habang palihim ko siyang minaman-manan. Sana malaman ko na ngayon kung totoong hinala ako sa kanya. Ang kotseng sinasakyan ni Melba lumiko sa entrance ng isang motel. Noel, Salamat. Salamat dumating ka, Melba. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. meron pa kasi akong tinapos na assignment. Sabi mo, may importante tayong pag-uusapan Oo, na hindi mo masabi sa akin sa bahay ng tita ko. kailangan kasing pag-usapan natin ang masinsinan ng problema. Kaya tinawagan kita at pinakiusapang magkita tayo rito. May problema ba? Alam mo kung anong problema natin. Wala akong alam. Natatandaan ko, Melba. Noong naging tayo, nang sagutin mo ang panliligaw ko sa'yo, nangako tayo sa isa't isa. Ikaw lang ang mamahalin ko, Melba. Ako, Manuel. Ikaw rin lang ang aking pakamamahalin. Magiging tapat ako sa'yo sa habang buhay. Ako rin. Ikaw lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Ikaw lang. Yun ang pangako mo sa akin noon, Melba. Na ako lang ang mamahalin mo. Nagsumpaan pa tayo noon na walang makasisira sa ating relasyon. Bumuo tayo ng mga pangarap. Ng mga pangarap na naging inspirasyon ko sa lahat ng aking mga pagsisikap. Hindi pa man, parang nakikita ko ng pagkatapos mo ng pag-aaral, pakakasal tayo. Bubuo ng sariling pamilya. Sabi pa nga natin noon, patutunayan natin sa lahat na may forever. Dahil habang buhay ang pagmamahal ko sa iyo. At inatsahan kong forever din ang magiging pagmamahal mo sa akin. Magiging tapat ka sa akin sa habang buhay. Pero nagkamali ako. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko akalain na hindi ka tutupad sa pangako mo sa akin. Nalolokohin mo ko. Noel, hindi kita niloko. Pinagtaksilan mo ko. Ano? Hindi! Nagkakamali ka! Ano ba? Nakita ko nang sumama ka sa isang lalaki at pumasok ang sasakyan nyo sa isang motel. Magkakaila ka pa? Ha? Magkakaila ka pa? Napakasakit na ginawa mo sa akin, Melba. Napakasakit! Iginalang kita. Iningatan ko ang pagkababae mo. Pinakaingatan ko ang dangal mo. Dahil gusto kong maiharap ka sa altar ng malinis, nang walang bahid dungis. Pero ang impuri na pinakaingatan mo, ipinagkaloob mo sa iba. Anong naging pagkukulang ko sa iyo? Anong naging pagkakamali ko? Anong naging kasalanan ko sa iyo para pagtaksilan mo ko? Sabihin mo! Kung may naging pagkukulang ako, pupulang ko. Kung may naging pagkakamali ako, itutuwid ko. Lahat handa kong gawin. Wala akong hindi magagawa dahil sa labis kong pagmamahal sa iyo. Wala ka naging pagkukulang, Noel. Wala ka naging pagkakamali at kasalanan sa akin. Ako nagkamali. Ako ang naging marupok. Sorry. I'm sorry, Noel. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Awang-awa ako kay Noel. Mahal mo pa rin siya, Melba? Minahal ko siya noon. Hanggang ngayon? Natakpan na ng pagmamahal ko sa iyo ang dating pagtingin ko sa kanya. Yan ang gusto kong marinig, Melba. Nagkasala ako kay Noel. Maintindihan ka rin niya. Tayo. Paano kung hindi? Problema na niya yun. Natatakot ako. Ipanatag mo loob mo. At
ano man ang mangyari, nasa likod mo ako. Hindi kita papapayaan. Baka ipagkalat ni Noel sa probinsya namin ang ginawa ko sa kanya. Hindi niya gagawin yun kung totoong minahal ka niya. Kapag nagkaganon, wala na ako mukhang iharap sa mga taga-amin. Kapag naatim ni Noel na mapasama at mapahiya ka dahil sa kagagawa niya, hindi ka niya totoong minahal. Hindi siya tunay na lalaki. Dahil ang tunay na lalaki, marunong tumanggap ng kabiguan, ng katotohanan, na hindi na siyang laman ng puso mo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Melba, walang mapapago sa atin. Ayoko mawala ka sa akin. Ayoko rin mawala ka sa akin, Bert. Kaya nga, doblehin natin ang pag-iingat. Kapag dumating si Celia at kasama natin dito sa bahay, iwasan natin mag-usap para wala siyang mahalata sa atin. Oo. Kabisado kong asawa ko. Mabait siya, pero masamang magalit. Melba? Maaari ba tayong mag-usap? Nag-iisa lang ako dito sa bahay ng tita ko. Hindi ako magtatagal. Sige, pasok. Salamat. Maupo ka. Isa lang ang dahilan ng ipinarito ko, Melba. Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Meron. Sa bagay. Mabuti nga na parito ka. Naghiwalay tayo ng walang linaw. Para maayos na at matapos ang lahat sa atin. Wala akong sinabing tapos na ang lahat sa atin. Nagkasala ako sa iyo. Pinatawad na kita. Salamat. Sa kabila ng lahat, hindi nagbabago ang damdamin ko sa iyo. Noel. Gusto ko pa rin malagay ang lahat sa atin sa ayos. Sa tama, sa dati. Malabo na tayong magbalik sa dati. Hindi na ako tulad ng dati. Para sa akin, ikaw pa rin ang Melba na minahal ko. Meron na akong ibang mahal. Makipaghiwalay ka sa kanya. Pakiusap. Ako ang makikiusap sa iyo, Noel. Melba. Kalimutan mo na ako. Maglimutan na tayo. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, tinatapos ko na ang lahat sa atin. Mr. Bert, Alejo. Ha? Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa parking area. Noel? Pwede ba tayong mag-usap? Nagmamadali ako eh. May kausap akong naghihintay sa akin. Mas mahalaga pa ba ang pupuntahan mo kaysa sa relasyon namin ni Melba na sinira mo? Ano? Alam mo ng bistado ko na ang maling relasyon niyo ng girlfriend ko. Ang alam ko, wala na kayo ni Melba. Hindi ako pumayag na makipagkasira siya sa akin. Huwag mo akong pandilatan. Ibang klase ka rin, Mr. Alejo. May asawa kang tao. Pero sa ganda ng asawa mo, nagawa mo pa siyang lukuhin. Wala kang pakialam sa buhay naming mag-asawa. May pakialam ako sa buhay ng girlfriend ko na sinira mo. Bitiwan mong kwelyo ko. Tigilan mo ang pagsasamantala kay Melba. Hindi ko siya pinagsasamantalahan. Hindi ko mo nakikitira siya sa inyo. Sasamantalin mo ng may utang na loob siya sa iyo. Sasamantalin mo ang kanyang katayuan, ang kawalan niya ng muwang sa buhay. Parehong gusto namin ni Melbang namamagitan sa amin. Napakabata pa ni Melba. Mahal ko siya. Pamangkin siya ng iyong asawa. Kung tutusin, kadugo mo na rin siya. Mahal niya ako. Huwag mong patuloy na sirain ang buhay niya. Tarantado ko! Kung ano man ang namamagitan sa amin ni Melba, problema na namin yun. At para sa kanya, tapos na sa inyong lahat. Kaya wala ka ng pakialam sa kanya. Hayong ka! Mapagsamantala! Ano mapagsamantala? Mapapatay kita! Aray, ako naman! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Aray ko. Hayaan mong malagyan ko ng gamot yung sugat mo sa labi, Bert. Kung hindi kami inawat ng security guard ng building, baka nagkamatayan kami ni Noel. Dati naman hindi siya mapusok. Siya ang nag-umpisa ng away namin. Kaya niya nagawa yun dahil nasaktan ko siya. Nasaktan rin niya ako. Kaya nga,
Nahihiya ako sa iyo. Wala kang dapat ikaya sa akin. Dahil sa akin, napasubo ka sa gulo. Handa akong sumuong sa gulo. Handa akong mamatay sa pagtatanggol sa iyo. Ikaw ang pinakamalaking dahilan. Kaya wala akong kinatatakutan, Melba. Nagigilty ako. Kilala kong mahinahong tao si Noel. Tahimik. Simple. Mapagmalasakit at mapagmahal sa kapwa. Pero naging mapusok siya. Naging bayolente. Dahil sinaktan ko. Hindi siya marunong tumanggap ng kabiguan. At ikaw, dati ka ring mahinahon, Bert. Makatwiran at mapagkumbaba. Pero naging mapusok ka rin at bayolente. Nang dahil sa akin. Dahil sa akin. Huwag mo sisihin ang iyong sarili. Ako ang ugat ng pag-aaway niyo ni Noel. Wala kang kasalanan. Pakiramdam ko, napakasama akong tao. Sanhi ng gulo. Salot. Halika. Hindi ka salot. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang pangyayaring dumating sa buhay ko. Ikaw ang pinakamalaking dahilan. Kaya ako lumikaya. Ikaw. Tita Celia? Noel? Opo, Yung boyfriend ni Melba sa probinsya? ako nga po. Wala dito sa bahay ang pamangkin ko. Sinempuhan ko po talaga na kayo makasagot sa tawag ko. Dahil dapat niyo pong malaman ang problema. May problema kayo ni Melba? Opo, meron po. At kayo rin ang inyong asawa. Hindi yata kita maintindihan. Tita Celia, may inililihim po sa inyo sina Tito Bert at Melba. May kutob nga akong may ginagawang milagro ang asawa ko. May kinahuhumalingan po siyang babae. Sinong Si Melba po. ang pamangkin ko? Opo, Tita Celia. Si Melba. Ang sarili niyong pamangkin, ang kalaguyo ng inyong asawa. Celia. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bert. Ha? Iisang dahilan kaya tinawagan kita at pinauwi. At kaya hindi ako pumasok sa trabaho ko ngayon. Para magkausap tayo. Mapag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Melba. Anong... Huwag ka na magmangmaangan pa. Ano mang oras, handa si Noel na magharap-harap tayo para patotohanan niyang isinumbong niya sa akin na siya mismo ang nakakita sa sasakyan mong pumasok sa motel na kasama mo si Melba. Demonyo ka! Celia, Ipinagmamalaki pa naman kita. Ang yabang ko pa naman sa akin mga kaibigan at kakilalang niloloko ng kanilang asawa. Ang sabi ko, maswerte ako. Hindi ako gaya nila. Dahil tapat sa akin ang asawa ko. Hindi ako niloloko at kailanman hindi ako maaating pagtaksila ng asawa ko. Celia. Pero wala pala akong dapat ipagmalaki at ipagyabang. Dahil kaya ng iba, napakamalas ko rin pala. Dahil gaya nila, niloloko rin ako ng asawa ko. Pinagtataksilan. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin yun, Bert? Bakit? Bakit? Celia. Nung ikasal tayo, nagsampaan tayong magiging tapat sa isa't isa. Sa hirap at ginawa, sa habang buhay. Kaya minsan man hindi ako sumira sa ating sinumpaan sa harap ng altar. Naging tapat ako sa iyo. Ginampanan kong lahat ng tungkulin ng isang mabuting asawa sa iyo. Tinulungan pa kita maghanap buhay para hindi ka mahirapan. Para mo kontento. Maging masaya sa piling ko. Naging masaya naman ako sa piling mo, Celia. Sinungaling! Sinungaling ka! Aling ko. Kung naging masaya ka at kontento sa akin, hindi ako lulukuhin! At hindi mo ako magtataksilan! Aling... Hindi! Celia! Ayun ka!
Wala akong balak na lokohin ka, pero Tinuksuhan ni Melba, ganun ba? hindi. Inakit ka ng haliparot na pamangkin ko! Hindi siya haliparot, hindi. Wala siya ipinagkaiba sa maraming babae! Walang kasalanan si Melba. Hindi mo ka patataksilan kung hindi ka niya biniktima! Biktima rin siya ng mga pangyayari. Ng pagbibiro ng tadhana. Nang mapatira si Melba sa atin, itinuring ko siyang parang sarili kong pamangkin. Pero unti-unti siyang napamahal sa akin. Pagmamahal na gumulo sa isip ko, sa puso ko, na hindi ko mapaglabanan. Lalo pat pareho kami ng nararamdaman sa isa't isa. Kaya kapwa kaming nadarang nakalimot. Celia, patawad. Patawarin mo sana kami ni Melba. Walang iyak. Mga hayop kayo! Mga hayop! Tita Celia! Paano mo nagawa sa akin ang lahat, Melba? Kung ibang babaeng naging kalaguyo ng asawa ko, baka hindi ako magtaka. Dahil talagang may ibang babaeng likas na haliparot. Walang delikadesa, walang konsensya makasarili. Pumapatol sa may asawa at walang pakialam, masaktan na masasaktan. Lumuha ng luluha, maging maligaya lang sila. Pero hindi ka iba sa akin. Pamangkin kita. Tiyahin mo ko. Magkadugo tayo. Magkadugo. Bukod doon, ikaw pa ang pinakapaborito ko sa lahat ng pamangkin ko. Bata ka pa lang. Lagi nakalalamang kaysa sa iba. Ang mga iniregalo ko sa'yo. Kapag birthday mo, Pasko o kahit anong okasyon, nauuwi ako sa probinsya at magkikita tayo. Alam ko po, Tita Celia. Parang tunay na anak na nga ang turing ko sa'yo. Lalo pa nang maaga ka maulila sa ama. Kaya laking tuwa at pasasalamat ko na lumuwas ka dito sa Maynila at sa akin makitira. Dahil lagi kitang makakasama. Ikaw na inaasahan kong magmamalasakit din sa akin. Gaya ng pagmamalasakit ko sa'yo. At inasahan kong tutulong din sa akin kapalit ng mga pagtulong na walang sawa akong ginagawa para sa'yo. Pero anong isinukli mo sa lahat ng mga kabutihan ko sa'yo? Ano? Sa halip na tulungan mo ako sa nararamdaman kong problema namin ng asawa ko, sa halip na sundin mo ang pakiusap kong bantayan mo siya para hindi niya ako magwalukohin, ikaw pa ang umakas sa akin! Tita Celia. Kailan pa nagsimula ang relasyon niyo ng asawa ko? Kailan pa? Hindi pa ba nagtatagal, Tita? Ano? Tinakot ka ni Bert? Hindi po. Pinimera sa kanya? Hindi po. Sinilaw ka niya sa pera? Hindi po, Tita. Bakit ka pumago sa asawa ko? Bakit? Bakit? Dahil mahal ko po siya. Yan po ang buong katotohanan, Tita. Natutuhan ko mahalin si Tito Bert. Pagmamahal na hindi ko na kaya paglabanan. Kaya naging mahina ako. Nadarang. Naging sunod-sunuran sa damdamin ko. Tama na. Mahal ko si Tito Bert. Tama na! Tama na! Mahal na mahal ko po siya. I'm sorry, Tita. Patawad. Alam ko napakalaking pagkakamali. Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa inyo. Kaya handa ako tumanggap ng parusa nyo. Kung makababawas yun sa galing nyo sa akin, saktan nyo ako hanggang gusto nyo. Patayin nyo na ako! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button.
Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Celia, Buti naman umuwi ka na. bakit iniimpake mo mga damit ko? Kung hindi ka napaaga ng dating, sa labas ng bahay mo na madarat na ng mga damit mo. Celia, Hindi ko na kaya, Bert. Hindi ko na kayang patuloy na makasama sa iisang bubong. Ang taong napakalaki ng kasalanan sa akin. hindi mo kami kayang patawarin ni Melba. Hindi ako estatong bato o tanso. Tao ako, Bert. Tao na may puso. May damdamin na marunong masaktan. Naiintindihan kita. Hindi mo ko naiintindihan. Celia, Kung naiintindihan mo ang damdamin ko, hindi mo maaatim na saktan ako. Hindi mo makakaya. Hindi kaya ng konsensya mo na lukuhin ako. oo. Nagkamali kami ni Melba. Nagkasala sa'yo. Pero dahilan ba yung para tuluyang masira ang ating pagsasama? Para tuluyang mawasak ang ating pamilya? Ano ba sa palagay mo dapat na mangyari pagkatapos ang pagtataksil mo sa akin? Matapos mo labis na sugatan ng aking damdamin. Hindi ko ba maaaring gamutin ang sugat sa puso mo nang magkasama tayo? Kung sa'yo ko ginawa mo sa akin, baka mapatay mo ko. Hihintayin mo pa bang madungisan ng mga kamay ko na dugo mo? Hindi kita masisisi. Umalis ka na, Bert. Sige, igagalang kong pasya mo. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Sige, susundin kita. Aalis ako. Paglabas mo sa pinto, huwag ka nang tumuntong pa sa bahay na ito. Ayoko na makita ka pa kahit kailan. Celia, Lumayas ka na! Melba, Hindi ka na dapat nagpakita sa akin. sandali. Kahit sandali mag-usap tayo, pakiusap. Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Nangyari na gusto mo. Iisa ang gusto kong mangyari. Nakapagsumbong ka na kay Tita Celia. Nagalit niya siya sa akin at sa kanyang asawa. Melba, gusto kong mapabuti ka pa rin. Sa kabila ng lahat, Nadapa na ako. oo, nagkamali ka. Kung saan ako nadapa, doon ako babangon. Maitutuwid mo pa ang naging pagkakamali mo. Hindi na. Melba, narito ako. Sa lahat ng oras, handang tumulong sa'yo. Isa ang tulong mo na gusto kong hilingin, Noel. Anong, Palayain mo na ako. Melba? Tatanawin kong malaking utang na loob yun sa'yo. Kapag binigyan mo ako ng kalayaan at hindi mo na ako gagambalain pa kailanman. no, Melba. Gusto mong palayain na kita. Oo, Bert. At ito na ang magiging huli nating pagkikita. Dito sa lugar na madalas naging saksi sa pagsasalo natin. Sa nakaw na pag-ibig. Umalis na ako sa bahay namin ng Tita Celia mo Umalis na rin ako doon. para hindi na matagdagan ang sugat sa puso niya. Wala na akong mukhang maihaharap pa sa kanya. Pagkatapos ng mga nangyari. Nagkasala tayo sa tita mo. Tama naman na magalit siya sa atin. Melba, hindi kita pababayaan. Huwag na. Pagtatapusin kita ng pag-aaral, Sisikapin ko na lang makatapos sa sarili kong pagsisikap. hayaan mong tulungan kita at mailagay ko sa ayos ang buhay mo. Bert, ang pagsasama niyo ni Tita Celia, ang pagsikapan mong mailagay sa ayos. Mapapatawad rin niya tayo. Mapapatawad ka niya. Matatanggap ka niya uli kung matatapos na sa atin ang lahat. Mahal kita. Mahal mo ko. Oo. Mahal natin ang isa't isa. Pero dapat ba tayong patuloy na paalipin at maging sunod-sunuran sa ating mga damdamin? Kahit mali ang itinitibok ng ating mga puso. Bert, ang isip inilagay ng Diyos na mas mataas sa puso. Parang idinidikta ng ating isip ang tama ang ating sundin. Tama ka. Kung sana tama na yung sinunod natin sa umpisa pa lamang na nadama nating may pagtingin tayo sa isa't isa. Kung sana nagpakatatag tayo laban sa tukso. Hindi sana lumalim ang pagmamahala natin. Hindi sana tayo nakasakit ng damdamin ng iba. Ni Noel. Ni Tita Celia. Melba, hindi
Hindi ako nagsisising minahal kita. Hindi rin ako nagsisisi, Bert. Aaminin ko, naging masaya ako. Maligaya sa mga sandaling nagsasalo tayo sa nakaw na pag-ibig. Pero aminin din natin, ang lahat ng nakaw ay patago. Mali. Kasalanan. Magiging lubusan ba ang saya at ligaya natin kung patuloy tayong mabubuhay sa mali at kasalanan? Na sa kabila ng pagpapakaligaya natin, may ibang lumuluha at nasasaktan. Hindi. Hindi, Bert. Masakit. Mabigat sa loob ko na magkalayo tayo. Na mawala ka sa buhay ko. Ako man. Magiging masakit at mabigat rin sa loob ko na tuluyan tayo magkalayo. Pero kailangan. Dapat naiintindihan mo ako, di ba? Oo. Naiintindihan kita. Paalam, mahal ko. Paalam, Melba. Paalam, mahal ko. Celia, Bakit ka nagbalik, Bert? May nakalimutan ka? wala. Nagbalik ako para tuparin ang sinumpaan ko sa harap ng altar. Namamahalin kita at magiging tapat ako sa iyo. Na magsasama tayo sa hirap at ginhawa sa habang buhay. Sa palagay mo kaya, maniniwala pa ako sa'yo? Wala na kami ni Melba. Ikaw na rin ang nagsabing higit na mahalaga siya sa'yo. Ang maruming babaeng yun. Hindi siya marumi. Kapagsamantala siya. Nakasarili. Ahas. Celia, siya mismong nagtulak sa akin na magbalik ako sa iyo. At maglayo na kami. Maglimutan. Niloko mo na ako. Pinagtaksi na. Si Melba rin ang nagpaunawa sa akin ng aming pagkakamali. Pagkakamaling itutuwid ko. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa ang aking pagpapago. Nakikiusap ako. Nagmapakaawa. Nagkamali ako. Nagkasala. Kaya handa akong magtiis at maghintay. Hanggang dumating ang sandali na mapatawad mo ko. At muli ako magkaroon ng puwang sa iyong puso. Celia. Sabi ko sa'yo, Bert, hindi bato o tanso ang aking puso. May damdamin akong marunong masaktan. Pero kahit labis akong nasaktan, may bahagi pa rin sa aking puso na nagmamahal pa rin sa'yo sa kabila ng lahat. Oh, salamat, Celia. Maraming salamat. Noel, Melba? nakalapit ako sa iyo nang hindi mo nang mamalayan. Kasi habang nakaupo ka rito sa bukid, nakatutok ang mga mata mo sa retratong hawak mo. Hindi lang ang mga mata ko ang nakatutok sa larawan mo, Melba. Pati ang isip ko. Pati ang puso ko. Nagkasala ako sa iyo. Kalimutan na natin yon. Nasaktan kita. Ang mahalaga, nagbalik ka. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Sa kabila ng lahat, hindi nagbabago ang damdamin ko sa'yo.
ikaw pa rin ang nag-iisang babaeng nakadambana sa puso ko. Mapapatawad mo ba ako? Hindi ka pa man nagkakasala. Napatawad na kita. Noel, Ganito siguro ang labis na nagmamahal. Hindi nakakikita ng mga pagkakamali ng kanyang minamahal. At laging nakalaang umunawa at magpatawad. Noel, Noel. Melba. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Akala ko hindi na maiisip ng aking kaibigan na makipag-asawa pa. Ako'y natutuwa sa'yo, Micaela. Ruben, sana'y mahalin mo at alagaan mo ang aking kaibigan. Huwag kang mag-alala, Laura. Aalagaan ko si Micaela. Sapagkat mahal na mahal ko siya. Akala ko rin, hindi ko mararanasan ang magmahal, Laura. Pero, hindi sumuko si Ruben. Minahal niya ako kahit ako ay sakitin. Alam ba ni Tata Istak ang relasyon ninyo? Alam niya. Yan nga ang problema namin ni Ruben. At bakit naman? Ayaw ba niyang maikasal ka? Dahil ako'y mahirap lamang. Pero, hindi yan ang makakawasak sa tunay na pagmamahalan namin ni Ruben. Tama yan, Micaela. Huwag niyo sanang patagalin. Nang sa ganun, masaksihan ko ang pag-iisang dibdib ninyo. Ibig mong sabihin, Laura, mag-abroad ka? Mahirap ang buhay, Micaela. Kaya susubukan ko. Kahit 2 taon lang. Kung hindi ko kaya, hindi ko na uliting mag-apply. Sinabi ko na sa'yo, ayaw kong maging nobyo mo ang lalaking iyan. At ngayon, gusto niyong magpakasal? Tay, mahal ko si Micaela. Kaya gusto kong hingin ang basbas ninyo para sa pag-iisang dibdib namin. Hindi ako papayag. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi kita gusto para sa anak ko. Tay, kung talagang mahal ninyo ako, sana'y pahintulutan naman ninyo kung sana ako masaya. Huwag kang maging tanga. Anong magiging buhay mo sa piling ng lalaking iyan? Opo, mahirap lang po ako. Wala akong ibang maipapangako sa inyo, kundi ang tunay kong pagmamahal kay Micaela. Hindi mo mabubuhay ang anak ko sa pagmamahal lamang. Umalis ka na. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Ikaw naman, Micaela. Pumasok ka na rin sa iyong kwarto. Malupit kayo, Tay. Sana'y hindi kayo makokonsensya kung sakaling may masamang mangyari sa akin. Ruben, tumakas ako. Para makita lang kita. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang lalaking nagmahal sa akin ng lubusan. Kasalanan ko kung bakit ipinanganak akong mahirap. Ruben, hindi mo kasalanan kung bakit ipinanganak kang walang kaya sa buhay. Micaela, anong gagawin natin? Mahigpit talaga ang iyong ama. Kung mawawala ka rin sa akin, Ruben, mas maganda pang mamatay na lang ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oh, Micaela, parang namumutla ka. Ruben, Ha? parang nahihilo ako. Micaela? Buti na lang. Nahawakan kita. Hindi mo ginalaw ang iyong pagkain, Micaela. Nagpumilit ka kasing lumabas sa ospital. Huwag kang umiyak. Makakasama yan sa iyong kalusugan. Wala rin lang akong halaga sa inyo, Tay. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon,
na may isang taong nagmahal sa akin ng tunay. Pero pinagbawalan ninyo siya. Si Ruben ba ang ibig mong sabihin? Alam kong hindi na magbabago ang inyong isipan. At nang huminto na ang aking pagdurusa, mas maganda sigurong mamatay na lang ako. Ruben, akala ko ba pumasok ka na sa trabaho mo? Baka mapagalitan ka niyan dahil palagi kang malate sa trabaho mo. May ginawa lang ako. At muntikan ko rin nakalimutan na painumin ka ng gamot. Ruben, pasensya ka na. Simula nung nagkasakit ako, pagkatapos ng ikatlo nating anak, naging sakitin na ako. Sana dumating si Nanay Ustan. Siya munang mag-aasikaso sa ating mga anak. Itong sipon ko, hindi pa kasi nawawala. Pero, saan naman tayo kukuha ng pampasweldo natin kay Nanay Ustang? Huwag kang mag-alala. Kamag-anak ko siya. Dahil matandang dalaga siya, handa siyang tumulong. Buti pa si Nanay Ustang. Kesa naman kay tatay. Huwag mo nang sabihin yan. Ruben, Hmm. kung sakaling wala na akong pag-asa, kung may magmamahal ulit sa'yo, at handa na rin maging ina ng ating anak, Micaela, huwag mong sabihin yan. Huwag mong isipin ang kamatayan. Dahil mas lalong magagalit sa akin si tatay kung mangyayari yan. Nakaluto na ako ng pananghalian ninyo, Micaela. Ihahanda ko na lang. Nay Ustang, nahihiya na ako sa inyo. Kung bakit kasi nangyari sa akin to. Anak, huwag mong isipin yan. Kung hindi mo kayang maglakad patungo sa kusina, ikukuha na lang kita ng pagkain mo dito. Hindi, Nanay. Pipilitin ko pang maglakad. Oo, mag-ingat ka. Humawak ka sa akin. Aalalayan kita patungo dun sa kusina. Nay Ustang, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko nito. Mamamatay na lang sana ako. Ay, anak ko. Ay, huwag mong isipin yan. Isipin mo ang mga anak mo. Ang mga anak ko. Nay Ustang, Micaela, huwag kang umiyak, anak. Sandali lang. Kukuha lang ako ng iyong makakain. hindi, Nanay. Alalayan mo na lang ako. Miss ko na rin makaharap ang aking mga anak sa hapagkainan. At naway gumaling ako nang maalagaan ko ang mga anak ko. Nakausap ko minsan si Ruben, Micaela. Nalaman kong may sakit ka. Simula nung ipinanganak ko ang ikatlo naming anak, Laura. Ngunit bumubuti naman ang aking kalagayan ngayon. Mabuti naman kung ganon. Magpagaling ka. Ang mga anak niyo ni Ruben ang isipin mo. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Oo nga, friend. Pero alam mo, nung dalaga lang ako na nagkaroon naman ako ng sakit na malubha. Pero ngayon, kung mamamatay ako at maisipan ni Ruben na mag-asawa ng iba, gusto ko, ikaw ang magiging asawa niya. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo, Micaela? Friend, hindi ako nanghihinayang na sabihin ito sa'yo. Dahil magkaibigan nga tayo. Hindi yan ang gusto kong marinig. Inuulit ko, magpagaling ka. Gusto ko, pag nagbakasyon ako, nakalabas ka na sa ospital. Sa tingin mo, hindi ako tataba dahil sa pamamalagi ko dito. Ay, oo nga pala. May pinadala akong pera para sa'yo at sa mga anak mo. Friend, lubos akong nagpapasalamat sa'yo.
hiyang-hiya na ako sa'yo. Huwag mong isipin yan, Micaela. Magkaibigan tayo. Pagpasensyan mo na lang kung ano ang kaya kong ibigay. Wala na pala yung kapitbahay ninyo. Asaan naman ang iyong asawa? Tay, naghanap pa siya ng ibang trabaho. Natapos na kasi yung kontrata nila. Yan ang sinasabi ko. Kung nakinig ka sana sa akin noon. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Maayos ng kalagayan ko. Pero, yan pa rin ang palagi ninyong sinusumbat sa akin. Oh, parang ayaw mo na rin ng pananilita ko. Hindi sa ayaw, Tay. Pero timbangin naman ninyo ang inyong pananalita. Hinay-hinay naman kayo. Ginagawa naman ni Ruben ang kanyang makakaya. Ngunit, hindi kayo nakukontento. Nagmamakaawa ako sa inyo, Tay. Kung gusto pa ninyo akong mabuhay ng matiwasay. Oh, Laura. Halos hindi kita makilala. Gumanda ka lalo. Nagbakasyon ka pala. Alam mo, Ruben, miss ko ng kaibigan ko. Kumusta na kayo? Ay, eto. Mahirap pa rin ang buhay. Kahit anong pilit kong magtrabaho. Ganyan talaga ang buhay. Kumusta naman ang mga anak ninyo? Nasa bahay nila Nanay Ustang. Alam mo, mas gusto pa nilang manirahan doon. Simula nang magkasakit si Micaela, si Nanay Ustang na ang nag-alaga sa mga anak namin. O sige, mag-usap muna kayo at susunduin ko muna sila. Dito na nga rin ako kakain para makausap ko kayo. Whoops, teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano? Kararating mo lang. Magbibiyahe ka ulit bukas? 3 araw ako mawawala. Kakausapin ko na rin si Nanay Ustang bukas. Ay, nakakaya na kay Nanay Ustang. Nakakaabala na tayo sa kanya. Pero, napag-isipan ko na rin na siya muna ang mag-aalaga sa mga anak natin. At maghahanap ako ng trabaho. Micaela, baka may masabi na naman si tatay na hindi ko kayo kayang buhayin. Huwag mo nang isipin si tatay. Hindi ka ba nasanay sa kanya? O sige, ikaw ang bahala. Mas maganda sana kung makausap natin ng mas maaga si Nanay Ustang. Pero wala akong panahon. Lalo na't magbibiyahe ako bukas. Ako na ang bahala. Madali namang kausapin si Nanay Ustang. Ay, kung pwede lang sana. Ako na lang ang magtrabaho. Maintindihan mo sana. Ganyan talaga ang mag-asawa, Ruben. Kailangang magtulungan sila. Sobrang saya ng mga anak mo, Micaela, nung dumating ka. Alam mo pa, namimiss ka na nila. Talagang nagagalak ako, Nay Ustang. Kahit ano ang aking pagod, nawawalang mga ito dahil sa kanila. Sila ang nagiging tibay at inspirasyon ko. Ay, naku po, malamang ang tatay mo na yan. Ha? Matagal ka na niyang hinihintay. Eh, kanina pa yan. Eh, bumalik. Baka siya na yan. Tay, andyan ba si Micaela? Nandito ako, Tay. Pasok po kayo. Hindi po nakalakang pinto. Iwan mo muna kami, Ustang. Gusto kong kaming mag-ama muna ang mag-usap. Sige. Pupuntahan ko muna ang mga anak mo, Micaela. Titignan ko kung anong ginagawa nila. Talagang hindi ka na kayang buhayin ni Ruben. Tay, hanggang ngayon pa, hindi pa rin maganda ang trato ninyo kay Ruben. Gusto ko lang siyang tulungan. Dahil nahihirapan siyang buhayin kayo. Ganyan talaga ang mag-asawa, Tay. Kailangang magtulungan. At para rin sa kinabukasan ng aming mga anak. Paano kung magkasakit ka muli? Sana'y hindi na mangyari yan, Tay. Kapag may masamang mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang asawa mo. Wala pa si Ruben, friend.
May biyahe ulit siya. Aba, sunod-sunod ang biyahe ni Ruben ha. Ay, sinabi ko nga sa kanya, wala nang pahinga yung sasakyan niya. Baka masira pa. Talagang ganyan. Mapapagod at magkakasakit ang tao. Oh, kumusta ka naman, Micaela? Masaya naman ako. At okay na ang aking kalusugan. Dalangin ko nga, hindi na sana ulit ako magkakasakit ng malubha. Pero nagtatrabaho ka. Mag-ingat ka. Uminom ka ng vitamins para lumakas ka. Magpapadala ako para sa'yo. Laura, friend, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Naiiyak na ako sa aking galak. Malaki talaga ang tulong mo sa amin. Masaya akong nakakatulong. Inuulit ko, bantayan mo ang kalusugan mo. Oo, friend. At salamat. Buti na lang at naayos kong mabuti itong tahanan natin bago dumating tong bagyo. Ay, sana naman hindi tatagal itong pag-ulan niya. Maraming araw ang masasayang. Ganyan talaga ang buhay. May mga pagsubok na darating. Anak, lubos akong nagpapasalamat dahil pinatuloy ninyo ako sa inyong bahay. Nahihiya tuloy ako sa inyo, Ruben. Patawarin mo sana ako. Tay, wala kayong kasalanan. Naiintindihan ko po kayo. Iniisip nyo lang ang kapakanan ni Micaela. Alam niyo, tay, masayang masaya ako. Gumanda na ang pakikitungo ninyo kay Ruben. Micaela, huwarang asawa si Ruben. Hinahangaan ko ang inyong pagsuporta sa bawat isa. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin.